Hello mga amigo, mga amiga, gwapo, gwapa. Ito bibigay ko sa inyo ha. Nasaan ako ngayon? Nandito ako ngayon sa Exodus. Ang 10 utos. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit na nagbigay ng mensaheng ito ngayong araw na to. Baka panibago na naman itong chapter. Ay, nag-react siya ngayon. Ang dami niyang reaction. Salamat muli, Panginoon. Ang 10 utos. Nasa Exodo 20. Ito ang sinabi ng Diyos. Ako, si Yahweh, ang inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyusan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa, nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyusang iyan sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng ayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ikaapat na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalang Yahweh, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumabanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang 7 araw ay araw ng pamamahinga. At itinalaga ninyo sa akin sa 7 araw. Walang gagawa isa man sa inyo, kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginagawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namamahinga ako sa 7 araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina, sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Tandaan natin to, igalang ninyo ang inyong mga ama't ina, sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibibigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Nandito na to. Noon pa to. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-imbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Ito, mga kasulatan na binigay sa atin ng Panginoon. Ito yung pangatlong propesiyang binigay sa akin ng Panginoon. Ang 10 utos. 3 araw niya to binigay sa akin. At ngayon, binigay niya sa akin muli ang 10 utos. Natandaan niya na narinig niyo ang mga tuntunin ng Panginoon para sa ating lahat. Ito yung tuntunin niya sa atin. Kahit nasa lumang tipan at sa bagong tipan, ganun pa rin. Dahil panghabang buhay naman to eh. Hindi naman to pangmatagalan. Lasting. Yung mga kanyang kautusan, di ba? Panghabang panahon. Yan, may binigay sa aking mensahe ngayon, no? Una yung parang maliwanag na puti, tapos biglang may kidlat, tapos mayroong bumangon. May bumangon. Tapos may word akong nabasang kaso lang madilim. May nabasa akong patotoo ko yan ngayong umaga lang yan. May nabasa akong lasting, changing.
Tapos, time is running. Running lang. Running. Yun, na ano ko. Tapos, yun, sabi ko, naku po, kailangan yata itong mamadaliin na to ipapahayag sa lahat kasi parang baka wala na tayong panahon, wala tayong oras magpahayag sa mga tao na malaman nila ang tunay na katotohanan. Kaya kung dapat tayong magbago na tayo dahil ang ibibigay niyang pagbabago sa atin ay pangmatagalan na, hindi na yung ano lang, pangmatagalan. Mamaya, bibiyayaan na tayo ng espiritu na pangmatagalan na talaga. O, diba? Hindi na tayo pangako niya yan sa atin eh. Tandaan natin no, ang mga basic na binigay sa ating mga wag kayong mga ngalunya. Matagal na yan. Huwag kayong magnanakaw. Ang pangangalunya ay maraming klaseng aspeto, iba-ibang klase. Pwedeng mga lunya sa kapatid, sa magulang, sa biyanan, sa kaibigan, sa pamangkin. Pwede yan mangyayari sa lahat ng klaseng aspeto ang pangangalo niya. Iba-iba nga naman. Kumare, di ba? Meron pa. At yung igalang natin ang ating ama't ina. Mga kabataan, pakinggan ninyo ito. Igalang ang ama at ina. Dahil nakasulat to dito. Tuntunin ng Panginoon para sa atin. Ang tuntunin niyang ito ay panghabang buhay. Pangmatagalan nga, ika nga. Huwag tayong magnanakaw. Ang pagnanakaw ay marami ding aspeto. Pwede kang magnakaw sa social media. Babaguhin mo yung pangalan ng tao at yung content niya gagawin mong para sa iyo, di ba? Pagnanakaw, yan yung mga modelong pagnanakaw ngayon. Yung iba dati, yung pagnanakaw ng mga baka, mga kagamitan, mga kung ano-ano, mga alahas, pera, maraming aspeto ang mga pagnanakaw. Lalo na ngayon sa panahon na to, nag-evolve na, di ba? Nag-evolve na. Dito nga lang sa social media. Pati pagnanakaw ng asawa, pwede rin. Pwede rin. Pagnanakaw ng mga anak para ibenta. Yung asawa mo, pwede rin. Para ibenta, pwede rin gawin ganun. Maraming aspeto ang pagnanakaw, kaya iba-iba. Ang green, laging lumilitaw. Sana nakinig na lang siya. Nagpicture-picture yung green, Huwag sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag daw tayong magwi-witness sa mga mali at sa hindi tama at hindi totoo. Dahil yan ay mali. Yan, nakasulat dito. Ito yung mga halimbawa, ito yung mga basic na binigay na tuntunin ng Panginoon sa atin noon pa. At buhay na naman ngayon, di ba? Dahil binigay sa akin muli. Huwag ninyong pag-iimputan ang sambahayan ng inyong kapwa. Yung mga nasa sambahayan sa inyong kapwa, nasa loob ng pamamahay, huwag nating kainggitan. Dito sa ating mga bayan, huwag nating kainggitan ang ating mga kapwa, kung paano sila umangat, dahil hindi natin alam kung anong pamamaraan ang ginawa nila kaya sila umangat, di ba? Iba-iba nga naman. Pero lang doon sa talagang matuwid. Ang gawain ng matuwid ay matuwid talaga. Ang gawain ng hindi matuwid ay kalikuan talaga 'yon, di ba? Kaya huwag tayong mag-iimbot, huwag tayong imbot ay. Mainggit ba 'yon? Huwag tayong mainggit sa ating mga kapwa dahil yan ay naku po, malaking kasalanan. Napakalaki ng kasalanan yan at nag-i-evolve na rin din yan, di ba? Pangangalo niya, nag-i-evolve. Pagnanakaw, nag-i-evolve. Sa magulang, pwede rin. Ang magulang, marami ding yung magulang, yung aangkinin mo siyang magulang, pwede naman yun. Pwede nating angkinin ang ibang magulang para sa atin dahil kung halimbawa kung tayo at igalang lang natin ang ating mga magulang, mga senior, igalang natin yan lahat. Dahil nakalagay naman dito sa kautusan ng Panginoon noon pa to at hanggang ngayon. Dahil ito ay talagang nagtatagal. Magpakailan kahit mamatay na tayo, nandito pa rin ang kasulatan. Kahit magpalit pa ang henerasyon, nandito pa rin ang kasulatan, di ba?
Saan na ba ako? Huwag tayong mainggit sa iba na may doble-doble ang gadget, doble-doble ang sasakyan, doble-doble ang mga kagamitan dahil yung iba naman sa pagsisikap nila kaya naabot nila yon, di ba? Kaya naabot nila yung mga ganon. Kaya magsikap ka sa tamang pamamaraan, hindi sa maling pamamaraan. Sa katwiran ka magsikap at mamuhay ka ng katwiran. Nasa tuwid na pamamaraan, di ba? Ang dami-dami ngayong pamamaraan na pwede kang mapaliko, mapapunta sa kasamaan, sa kapalaluan. Kaya mag-iingat tayong lahat. Hindi lang naman to para sa atin, sa ating mga may tamang pag-iisip. Kahit sa mga kabataan, pwede rin naman to. Ipangaral natin tong lahat para hindi mahuli ang lahat. Gusto ba natin sa darating na ibang henerasyon? O ngayon na lang ang henerasyon, ito na lang kasalukuyan ang henerasyon na yung tawag yan, na ito na lang ang pinakalas na henerasyon, paano na lang? Kaya nga, puspusan dapat ang ating pangangaral sa ating kapwa, lalo na yung ibang hindi nakakapagbabasa, hindi nakakarinig ng mga salita ng Panginoon. Ng mga tuntunin para sa ating lahat, dahil yung iba-ibang sekta, ayun tinuturo rin nila kasi karamihan sa iba-ibang sekta tinuturo din ito. Yung iba naman hindi talaga to tinuturo ng buo, paunti-unti lang, paano-ano lang, verse by verse lang. Kaya dapat basahin natin ng buo para malaman natin ang binubuod at ano yung mga nakasulat talaga na dito sa kautusan na inuutos ng Panginoon para sa atin. Marami namang pamamaraan paano natin to ituturo, di ba? Marami. Tumulong tayo sa ating kapwa. Ayan, mga kabutihan yan na isa yan sa mga kabutihan. Dumalaw ka sa mga may sakit, dumalaw ka sa mga nabibilanggo. Yan, mga katuruan yan ng Panginoon. Marami kasing mga bulag ngayon, ang daming bulag at hindi pa gising sa tunay na katotohanan ng nangyayari sa ating mundo. Hindi pa aware. Nakasulat na to lahat dito. Yung igalang mo ang magulang, maraming iba dyan, hindi gumagalang sa magulang. Yung mga ngalo niya, naku po, babae sa lalaki, lalaki sa lalaki. Wala man nakasulat dito, pero nasa Bagong Tipan, nakasulat yan eh. Nasa Ezekiel, nakasulat din. Huwag kang papatol sa kapwa mo lalaki. Lalaki nga yung nakasulat doon, pero both side naman yun. Pag-isipan natin, babae sa babae, lalaki sa lalaki, hindi yan tinuro ng Panginoon na mga lunya ka o makikipagtipan ka sa kapwa mo. Pwede naman yun, kaibiganin mo lamang sila. Kaibiganin, pero walang kasamang yugyugan o walang kasamang nuknukan kasi mali yun. Ang ginawa ng Panginoon, babae, lalaki, tunay yan, nakasulat na dito. Lalaki muna, tapos babae. Tapos, ang babae, ang unang nagkasala. Nakasulat naman yan dito. Ang babae, ang unang nagkasala. Tandaan natin, tayong mga babae ang unang nagkasala at dadamay ang mga lalaki. Dahil ang mga lalaki mapagbigay nga naman. Pero merong mga lalaki, mahihina ang hindi marunong magpigil. Merong mga ganong lalaki ngayon, tapakadami. Kaya yung mga tuntunin din ng mga bunga ng espiritual ay ating isaklob sa ating mga katawan, ating gawing mga baluti. Ang tinuro niyang baluti sa akin ay yung nasa Thessalonica, yung pananampalataya. Yan din yung mga mensahe ko noon, pananampalataya. Kailangan lagi tayong nananampalataya sa Panginoon para hindi tayo pwedeng gamitin ng kalaban ng Panginoon, ng dyablo. Hindi siya basta-basta makakapasok sa atin pag mayroon tayong laging pananampalataya. Pag nagtitiwala tayo sa Panginoon, hindi siya basta-basta makapasok. Kaya nga, lagi nating tangan-tangan yan, mga baluti ng Panginoon, pananampalataya, pag-ibig, helmet ng pag-ibig at pag-asa. At ang mga bunga ng espiritual, ano yun? Marami, di ba? Napakadami nun. Mamitas ka lang. Number 1 sa akin, yung
pagtitiis, pagpapasensya, tapat ka sa Panginoon at masunurin ka sa Kanya, nananalig ka sa Kanya, mapagpakumbaba, maging makatao. Ang dami nun. Mabuting tao, mabuti ka sa kapwa, marunong ka makikisama, mag-iibigan kayong lahat, magpapaalalanan. Ang dami-dami niyan. Mga kabutihang itinuturo sa atin ng Panginoon, napakadami niyan. Sana wag ako maputol. Pag naputol ako, wala na. Ito binigay sa akin ngayon sa Exodus. Exodus 20. Ito yung pangatlong propesiyang binigay sa akin ng Panginoon. Sana nakinig kayo. Dahil itong lahat ng to ay hindi naman nababago. Nandito pa rin ito. Kahit tayo mawala sa mundo, nandito pa rin ito. O, diba? At tandaan natin, hanggang sa ika-4, nakaapu-apuhan, no? Nakasulat dito, ang parurusahan ng Panginoon, yung ayaw sa Kanya. Hanggang sa ika-4, nasalin lahi. O, diba? Nakasulat naman dyan. Ang kaparusahan niya sa mga hindi sumusunod sa Panginoon. Tandaan natin, huwag tayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan na gawa ng kamay ng mga tao. Huwag tayong sasamba sa mga ganoon, mga larawan, rebulto, at yung mga nasa himpapawid o nasa mga ilalim ng tubig ng dagat. O, di ba? Nakasulat dito, nakasalaysay ang lahat. Kung gusto nyong malaman, basahin niyo muli para malaman nyo ang tunay na kautusan ng Panginoon sa atin. Maganda talaga ituro sa mga kabataan. Ituro natin sa ating mga darating o kung may darating pa o mamaya tayo na ang huling henerasyon. O sino ba yung nasa huling generation Z ba? O Z o ano ba yun? Pero hindi naman ang Panginoon lang ang tunay na nakakaalam kung hanggang kailan ang henerasyon natin. At tandaan natin hanggang sa ika-4 na kaapu-apuhan ang parurusahan niya sa mga hindi sumusunod sa Panginoon. At nakasulat din doon sa Korinto 14:38 yata. 14 basta nasa Korinto. Ang ayaw kumilala nito ay wag niyong kilanlin, di ba? Nakasulat 'yun doon. At yung mga nakasulat doon sa Korinto, yun yung mga sinulat ni Apostol Pablo kung paano sila pamamaraan, paano sila sumamba, paano ang mga pagsasamba nila. Nakasulat doon na binigay niyan sa akin ng Panginoon. Baka ipabasa niya rin yun sa akin muli. Kasi binasa ko na yun dati. Yung iba, nasa Korinto. Yun nga lang kasi siya lang ang aking sinusunod. Kung ano yung ibibigay niya sa aking mensahe araw-araw, yun ang sinusunod ko kasi siya lang naman nakakaalam ng lahat ng ito. Tayo tao lamang, kaya ang Panginoon ang ating susundin, hindi ang ating mga sariling gusto o sariling budhi, di ba? Ang kagustuhan ng Panginoon ang ating susundin. Yun ang tunay nating tuntunin sa Kanya, ang pagsunod sa tamang pamamaraan, hindi sa likong pamamaraan. Ayaw nga niya tayong mapalalo. Gusto nga niya tayong maligtas. May kanya-kanyang gusto, may kanya-kanyang budhi tayo. Kaya nasa sa atin na. Kaya nga binigyan niya tayo ng kalayaan, di ba? Malaya tayong pumili kung anong gusto natin sa kapalaluan ba o sa kay tutuwid natin lahat, di ba? Kung gusto natin ang katwiran, ay di mamuhay tayo sa kaliwanagan ng habang buhay. Huwag na tayong babalik sa kasamaan. Huwag na tayong magbalik loob doon. Kasi, pag pinalitan na niya yung ating pagkatao ng bago, espiritu, nilukuban na tayo ng bagong espiritu, bagong puso, maging masayahin na tayong lahat, malaya tayo sa lahat ng anumang balakid sa mundong ito. Malaya tayo. Yan ang kagustuhan ng Panginoon para sa atin, maging malaya tayo sa anumang, malaya tayo sa kasamaan, malaya tayo sa paggawa ng mali, malaya tayo sa pagkikiapid, malaya tayo sa lahat-lahat, maging
free, kumbaga free like a bird, 'di ba? Malaya kang lumipad kahit saan, 'di ba? Kasi nga ang Panginoon na nga yung pinili. At lagi kanyang gagabayan kung gusto mo lang. Eh kung hindi, nagdududa pa tayo, wala na tayong magagawa dahil iba-iba nga naman tayo. Iba-iba ang ating mga pagkatao. Pero pag-iisahin tayo ng Panginoon sa pagmamahalan, sa pag-ibig. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya huwag tayong makalimot mananampalataya. Dapat nating tangan-tangan ang pananampalataya sa Panginoon para hindi tayo malusog ng kalaban ng Panginoon. Dahil ang kalaban ng Panginoon, umaaligid-aligid lamang dyan kung saan-saan, naghahanap ng masisila, naghahanap ng mapasok ka. Kasi saglit lang, tuksong-tukso ka na sa iba-ibang bagay, iba-ibang aspeto. Maraming klaseng panunukso ang mundo. Kaya mag-iingat tayo. Mag-iingat talaga tayong lahat. Kaya sana ipangaral natin tong mga ito para doon sa mga darating, sa mga kaapu-apuhan. Kung magkakaapo pa tayo, yung iba marami ng apo, dose-dosena. Kaya dapat ituro natin ang pananampalataya, pagpapasalamat sa Panginoon lagi, at pagsunod sa mga tuntunin ng Panginoon sa ating buhay araw-araw. Dahil ito ang layunin ng Panginoon, kaya niya tayo ginawa para sumunod tayo sa Kanya. Pero namulat tayo sa mundo. Kaya ang mundo ang ating sinusunod, di ba? Tinakwil natin ang mga kautusan ng Panginoon, di ba? Ng ating mga ninuno hanggang sa kasalukuyan. At ngayon, pinarating naman sa ating muli, sana susundin na natin. Huwag na tayong gumising na tayo sa tunay na katotohanan. Maging aware na tayo sa lahat ng bagay, kung mali o tama, kung tama ba yung ginagawa mo. Kung may konsensya ka, mas mabuti. Kung wala, kung hindi ka aware, gawin mo nga ang lahat. Kung hindi ka pagising, ay talagang tulog na tulog ka pa. Idilat mo yung mata mo para makita mo ang tunay na katotohanan. Tandaan natin yan, ang mga nakasulat yan. Malilin lang talaga tayong lahat sa mga maling gawain, mga kautusan ng mundo. Malilin lang tayong lahat. Lalo na sa social media ngayon. Ang hirap dahil maraming umiiral na paiba-iba. Pag hindi ka alerto, talagang malilin lang ka. Lahat tayo pwedeng malinlang. Kahit yung expert, pwede malinlang, di ba? Maliling lang. Kung hindi tayo expert, lalo na yung mga eksperto, linlang din yan sila. Kasi mas pinapairal kasi yung dapat kung sa Panginoon talaga tayo, sa Panginoon lang tayo susunod. Pero maraming palabas ngayon na malilin lang ang tao, kaya nasa sa atin na lang din yon. Kaya mag-iingat tayong lahat sa araw-araw ng ating mga buhay para hindi tayo malinlang. Yung iba dyan, sasabihin fake. Iba sabihin, kukunwari lang yan. Nasa sa inyo na, kasi tinawag lang naman ako ng Panginoon dito para ipahayag ang tunay na katotohanan. At ito ang purpose ko sa buhay. Di ba? Ang katotohanan. Simula pa noon, ito na yung gusto ko. Kaya, ito ang nagiging task ko sa Panginoon. Di ba? Pag may binigay, papayag ko sa inyo. Pag wala akong papayag. Halangan naman maggawa-gawa ako. Pwede rin naman akong magawa-gawa, pero mas maganda yung galing sa Panginoon kasi mayroong blessing. May bagong gising ba? May blessing. Talagang may blessing pag galing sa Panginoon. Pag sa Kanya, nagmumula ang lahat at itinuturo niya sa akin, yun ang dapat kong susundin. Hindi yung gagawa ako ng sarili kong gusto. Marami nga sabi ko, Panginoon, maganda to ituro. Maganda tong pagka babalik niya sa akin, binibigay niya. Diba? Yun nga yung batas doon sa doon sa hari.
Sa hari tungkol doon sa nanay, dalawang nanay. Tapos, yung isang anak ng nanay namatay, tapos kinuha niya yung anak ng isang nanay. Tapos, inano sila doon sa hukom. Ayaw umamin. Ayaw umamin. Ganda nung batas na yon. Maganda yung pairalin, lalo na sa mga magnanakaw. Naku po, napakaganda nung tularan. Sa ibang aspeto nga naman, pwede yun. Nag-react yung Holy Spirit ko. Ang dami. Totoo nga, maganda yung gawing magandang gawin yung batas na ganun. Lalo na sa mga magnanakaw para mapaamin. Kayo nang bahala gumawa. Nabasa ko yun, ko yun, tapos sabi ko sa Panginoon, Panginoon, maganda to ipahayag sa mga tao dahil pwede silang gumawa ng ganun. Tapos, ibang aspeto naman ng Pinayag ko yun. Tapos, naalala ko ngayon, nag-react tuloy yung Holy Spirit ko. Dami. Ang ganda nga nun, para mapaamin niya yung kumbaga kalaban. No? Kaya, yung isang inang sinungaling. Ginawa dong, ang example doon, papatayin yung anak niya kasi tapos umamin nung papatayin yung bata, di sumigaw yung isang ina, umamin sa katotohanan, di ba? Ang ganda-ganda nung batas na yon. Maganda yung gawa ng example sa ating lahat, sa bawat bansa, gawin yung para mabilis ang paghatol. Mabilis masolusyonan yung mga ganong problema sa ating bansa, lalo na sa mga kaso ng pagnanakaw ng sasakyan at kung ano-ano pa, kumuha ka lang doon ng sarili niya kadugo. Yun ang mo. Example lang naman yun. Pero nasa sa inyo pa rin kung anong gusto nyong ipatupad na batas, diba? Ang ganda-ganda nun. Yun. Hiniling ko yun sa Panginoon, tapos binigay niya sa akin, nag-okay siya. Kaya pinayag ko yun. Kasi nung nagbasa-basa ako noon, ay ang ganda nitong batas na to. Meron pala tong ganitong batas, bakit hindi to nila na pinapairal hanggang ngayon? Yung mga kautusan dati naman Dati na, hanggang ngayon, dapat pinapairal. Yan ang tunay na kautusan ng mga Panginoon, ng ating Panginoon sa ating lahat. Simple, mabilisan, solve kagad yung problema. Hindi na nagsisiksikan sa pero lang sa mga malalalim na kasalanan. Kasi talagang i-isolate sila ng gusto ng matagal. Bukod pa talaga sila yung mga ganong klaseng mga kasalanan. Yun lang, mga gwapo-gwapa. Kung kayo'y nakikinig, sana naunawaan nyo. At sana, basahin nyo na lang kung hindi kayo sa binasa ko. Kasi nalamyaan man kayo, basahin nyo muli ang pagbulay-bulayan nyo. Dahil ito ang lahat ng katotohanan na huwag tayong yuyuko sa mga Diyos-Diyusan. Nakasulat dito mga kautosan, Huwag tayong yuyuko, huwag tayong luluhod, huwag tayong wala naman nakasulat, harap, sa man, isa lang ating Panginoon at siya lang nasa taas na hindi natin nakikita at sagrado. Huwag ka tayong sumamba sa mga larawan, sa mga gawa ng kamay ng tao, sa impapawid, sa tubig, yung mga ganong klaseng mga kasi merong ibang nakadrawing ng mga isda, mga hayop, yun lang naman ay display lang naman yan. Pero wag tayong humarap sa mga ganoon. Humarap tayo dito sa Bible. Sindi ka ng kandila, yun. Manalangin ka ng taimtim. Yun ang katuruan binigay niya sa atin nandoon sa Mateo. Kung susunod tayo sa Panginoon, yun ang kautusan niya. At kung may pagkakatipon-tipon, ayun, makinig tayo ng mga salita ng Panginoon. Mamaya matulad tayo doon sa mga nakikinig ng salita ng Panginoon tungkol sa mga talinghaga. Mamaya mapunta tayo sa mga iba-ibang klaseng nakikinig lang ngayon, tapos baliwala na, para lang nakikisama lang doon sa nag-invite sa kanya. Tapos yung
ipinangaral doon, wala lang. Walang nangyari. Para lang lumipad na. Hindi tumino sa ating mga isipan yung mga, kasi at saka yung katuruan din ng Panginoon sa atin, yung ayaw niya ng sobrang haba ang mga katuruan. Gusto niya yung mga turong tama-tama lang. Ayaw niya yung, kasi mabibigyan mo pa ng example, o di hahaba nga ng husto yon. Yung tama lang, ayaw niya ng sobrang daming salita at sobrang daming mga, hindi nga naman mapapasok sa kukote yun ng tao. Pero lang kung matalino ka, di ba? Kung pag matalino ka talaga, pasok yun lahat sa utak mo. Pero hindi yun naman ang ng Panginoon. At saka sa atin lang yan, sa mundo lang yan, mga pinapatupad na ganun. Pinabasa niya yun sa akin, yung anong yun, yung hindi sobrang haba ang ipapaliwanag mo. 5 salita, ganon, mga ganon. Hindi sobrang para maunawaan ng mga tao. Ipaliwanag mo ang lahat, kung ano yung mga nakasulat. Kung mayroong kang pagpapaliwanag, mas maganda para tumino nga sa ating mga kukote. Kung may kukote tayo. Lahat tayo may kukote. Salamat po kung kayo nakikinig. Kaya tandaan natin ang mga kautusan ng binigay sa atin ng Panginoon. Sa ating lahat. Para to sa ating lahat. Hindi to para lang sa akin. Binigay to sa ating lahat. Binigay niya sa akin at binigay ko naman sa inyo para malaman natin lahat kung ano yung kautusan ng Panginoon sa atin, o di ba? Masayang masaya tayo pag nalaman natin ang lahat at meron tayong kapayapaan. Totoo 'yan kasi nakasulat din doon sa Isaiah. Ang namumuhay sa Panginoon may kapayapaan. Merong kapahingahan. Totoo 'yun. Payapang-payapa ka. Wala kang, hindi mo niisip yung mga problema. Ba't mo isipin yung problema? O, di ba? Hindi mo naman yan, yung problema kung utang mo. Kaya para kang utang. Kailangan ng bayaran yan. Kapag hindi mo binayaran, mapaano ka sa kanya. Salamat po kung kayo nakikinig. Paulit-ulit na lang. Salamat sa mga gwapo-gwapa dyan. Kung kayo nakikinig, tandaan natin yung mga aral ng Panginoon. Malalaman natin ang lahat pag pinabasa niya sa akin ang iba. Ito, pangatlong propesya to binigay sa akin. Salamat po kung kayo nakikinig. Salamat muli, Panginoon. At syempre sa aking Holy Spirit. God bless!